Ako si Mark, isang ordinaryong diver na may asawa, si Anna. Noong una, ang pagsisid ay tila isang simpleng libangan lamang, isang paraan para mag-relax at makalimot sa mga problema ng buhay. Ngunit ang libangan na ito ay naging daan sa isang hindi inaasahang kwento na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Isang Sabado ng umaga, habang kami ni Ana ay nag-aayos ng aming mga kagamitan sa pagsisid, may narinig kaming bulungan mula sa aming mga kaibigan tungkol sa isang pulo na hindi madalas na darayo ng mga tao. Ang pulo ay tila may kakaibang aura, parang may lihim na nakatago sa ilalim ng kanyang mapayapang tanawin. Agad kaming nagdesisyon na subukan ang aming kapalaran doon. Pagdating namin sa pulo, ang paligid ay tila tahimik at may isang uri ng kagandahan na hindi mailalarawan. Ang hangin ay sariwa at ang dagat ay tila humihinga sa ilalim ng sikat ng araw. Bawat alon ay tila may dalang mensahe, isang tawag mula sa kailaliman na hindi namin maipaliwanag. Habang pinagmamasdan ko si Ana na nagsusuot ng kanyang diving gear, naramdaman ko ang isang kakaibang kaba sa aking dibdib. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit tila may bumubulong sa akin na ang araw na ito ay magiging espesyal. Hindi lamang ito ang karaniwang pagsisid na ginagawa namin tuwing weekend. Nagsimula kaming sumisid, unti-unting lumalalim sa asul na tubig. Ang liwanag mula sa araw ay unti-unting nawawala habang kami lumalayo sa ibabaw ng dagat. Ang hangin sa aking tangke ay tila nagiging mas mabigat. Bawat hinga ay may dalang pag-asa na kung anuman ang matutuklasan namin ay magiging ligtas kami. Habang nasa ilalim, napansin namin ang kakaibang estruktura sa ilalim ng tubig. Isa itong lumang barko, tila naabandona na sa loob ng maraming taon. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman, halong takot at pagtataka. Si Ana ay mukhang kampante, ngunit alam kong nararamdaman niya rin ang kakaibang tensyon sa paligid. Habang papalapit kami sa barko, may narinig kaming tunog, isang uri ng pag-aalulong na hindi karaniwang naririnig sa ilalim ng dagat. Bumilis ang tibok ng aking puso. Sinubukan kong huwag magpahalata kay Ana, ngunit sa loob ko'y nagtataka ako kung ano ang pinagmumulan ng tunog na iyon. Pagpasok namin sa loob ng barko, nakita namin ang mga lumang kagamitan na tila naiwan ng mga tauhan nito. Ang mga pinto ay kalawangin na at ang mga sahig ay natatakpan ng mga lumot. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na nagbigay pansin sa amin. Isang lumang mapa na nakatago sa ilalim ng isang mesa. Tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang kanyang lihim. Napatingin kami sa isa't isa ni Ana. Alam naming pareho na ang mapa ang susi sa kung anuman ang nakatago sa pulo. Ngunit bago pa man kami makagawa ng plano, bigla naming naramdaman ang isang kakaibang presensya sa aming likuran. Isang malamig na hangin na tila dumadaan sa kabila ng tubig. Nagsimula akong magtanong, sino o ano ang naroroon sa amin? Iyon ang simula ng aming pakikipagsapalaran sa pulo, isang paglalakbay na puno ng misteryo at panganib. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam naming hindi kami mag-iisa. Kami ay magkasama at ang aming pagmamahalan ang magiging sandata namin sa lahat ng darating na pagsubok. Mula sa unang pagsisid namin ni Alex sa paligid ng pulo, agad naming naramdaman ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa lugar. Ang tubig ay tila baga may sariling buhay, kumikislap at nagsasayaw sa ilalim ng sikat ng araw. Sa bawat paglubog namin sa kaibuturan ng dagat, ang mga tanawin ay lalo lamang nagiging masalimuot at kapanapanabik. Pagkalubog ng araw, kami bumalik sa aming munting bangka na nakadaong sa di kalayuan. Habang pinagmamasdan ang unti-unting pagdilim ng langit, naalala ko ang salaysay ng mga lokal ukol sa mahiwagang pulo. Dati raw ay isang pamayanan ng mga mangingisda ang nakatira rito, subalit unti-unti silang naglaho na parang bula. Ang sabi-sabi, may lihim ang pulo na dapat hindi madiskubre.
ngunit hindi kami nagpatinag. Ang aming hangarin ay masilayan ang kagandahan ng ilalim ng dagat at tuklasin ang anumang posibleng nakatagong kayamanan o lihim. Kinabukasan, maaga kaming nagising at muling sumabak sa pagsisid. Sa pagkakataong ito, mas malalim ang nais naming marating. Sa gitna ng karagatan, habang unti-unting bumababa sa ilalim, nakita namin ang isang kakaibang anyo ng korales na tila hugis kamay. Nang hawakan ko ito, naramdaman ko ang pagkilos nito na para bang may buhay. Napatingin si Alex sa akin at sa kanyang mga mata ay nababasa ko ang parehong pagtataka. Patuloy kaming sumisid hanggang sa abutin namin ang isang kuweba. Ang bungad nito ay natatakpan ng makapal na mga tanim na dagat. Sa loob ng kuweba ay tila may liwanag na nagmumula sa hindi malamang pinanggagalingan. Masikip ang daan at puno ng mga piraso ng korales na parang mga matutulis na espada. Pagdating namin sa dulo, isang lumang barko ang nakahimlay sa ilalim. Ang katawan nito ay nababalot ng mga talangka at mga halamang dagat. Sa kabila ng pagkasira nito, may kakaibang aura ang bumabalot dito na para bang may lihim na nais ipahayag. Napansin ni Alex ang isang kahoy na kahon na nakasuksok sa loob ng barko. Nang buksan niya ito, bumungad sa amin ang isang lumang diary. Ang mga pahina nito ay tila naninilaw na sa katandaan. Sa kabila ng pagkabasa, nakakabasa pa rin kami ng ilang bahagi ng kwento. Ang nagsasalaysay ay isang kapitan ng barko na tila nakakita ng kakaibang nilalang sa paligid ng pulo. Habang binabasa namin ang diary, ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Nagkuwento ang kapitan ng tungkol sa isang nilalang na may kakayahang magbigay ng walang hanggang buhay kapalit ng kaluluwa ng tao. Isang nilalang na may kakayahang magpanggap na tao, naglalakbay tuwing kabilugan ng buwan. Dahil sa takot at pag-aalala, minabuti naming bumalik sa bangka. Subalit pag-ahon namin, hindi na ito ang bangka na aming sinasakyan. Imbis na ang aming maliit na motorboat, isang malaking yate ang nakadaong sa pampang. Sa kabila ng aming pagtataka, lumapit kami rito. Sa loob ng yate, nagulat kami sa aming mga nakita. Mga larawan namin ni Alex kasama ang aming pamilya at mga kaibigan. Para bang matagal na kaming sinusubaybayan ng kung sino. Sa isang sulok, may natagpuan kaming kwaderno na naglalaman ng mga plano para sa amin. Nagsimula kaming magtanong, paano ito nangyari? Sino ang may gawa nito? Nagmamadali kaming bumalik sa pulo upang humanap ng sagot. Subalit pagdating namin, ang pulo ay tila naglaho na. Wala na ang mga puno ng niyog at ang puting buhangin na dati bumabalot sa paligid. Sa halip, isang malawak na karagatan na lamang ang aming natatanaw. Sa gitna nito, isang maliit na pulo na tila lumulutang at sa ibabaw nito, isang nilalang na nakatingin sa amin. Ang mga mata nito ay tila lumalagablab sa galit. Doon namin napagtanto, ang pulo pala ay hindi isang lugar, kundi isang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo. Isang nilalang na nagtatago sa likod ng kagandahan ng kalikasan upang maghintay ng mga biktima. Sa kabila ng aming takot, hindi kami nagpatinag. Alam namin na kailangan naming makatakas. Subalit ang tanong, paano? Sa likod ng aming isipan, may bumabalot na pag-aalala. Paano kung hindi na kami makabalik? Paano kung ito na ang katapusan ng aming kwento? Habang nag-iisip ng paraan, naramdaman namin ang biglaang paggalaw ng dagat. Sa ilalim ng tubig, may anino na lumalapit sa amin. Isang anino na tila may sariling buhay. Sa pagkakataong iyon, alam namin na kailangan naming kumilos at ang oras ay hindi namin kakampi. Ang pulo, sa kabila ng kanyang katahimikan, ay may lihim na nagbabantang ilantad. Isang lihim na nagbabadyang baguhin ang aming buhay magpakailanman. Pagkatapos ng saglit na pamamahinga sa lilim ng mga puno sa pampang, nagpasya kaming magpatuloy ni Lisa sa aming pagsisid. Ang araw ay mataas na sa langit
at ang dagat ay tila nag-aanyaya sa aming pagbabalik. Hindi ko maipaliwanag pero may kung anong humahatak sa akin pabalik sa ilalim ng tubig, parang may isang lihim na naghihintay na matuklasan. Handa ka na ba? Tanong ko kay Lisa habang inaayos niya ang kanyang diving gear. Oo naman, sagot niya na may ngiting puno ng pananabik. Hindi ko pa rin makalimutan ang nakita natin kanina. Parang may mga palatandaan ng isang sinaunang sibilisasyon. Tumango ako. Kakaiba nga. Siguro nga'y may kuwento ang mga batong iyon sa ilalim. Sa aming pagtalon muli sa tubig, binalot kami ng malamig na yakap ng dagat. Ang mga ray ng araw ay lumilikha ng mga nagsasayawang sinag na tila mga multo sa ilalim. Habang lumulutang pababa, muling bumalik sa aking isipan ang mga ukit na nakita namin kanina sa mga bato. Mga simbolo at imahe na tila bahagi ng isang matandang kuwentong hindi pa naisusulat. Sa pagsulong namin, unti-unti naming narating ang lugar kung saan namin unang nakita ang mga ukit. Ngunit ngayon, tila mas maliwanag ang lugar, na para bang may kung anong enerhiyang sumisilay mula sa mga bato mismo. Napapansin ko rin ang mga isda na tila mas marami at mas makukulay kaysa dati. Parang may isang mahiwagang puwersa ang nagbabantay sa paligid. Napansin ko ang isang maliit na lagusan sa gilid ng batuhan na hindi ko nakita kanina. Tinapik ko si Liza at itinuro ito. Nagkatinginan kami. Alam naming pareho na kailangan naming tuklasin ito. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sabay kaming pumasok. Madilim ang lagusan at tanging ang aming mga ilaw sa helmet ang nagbibigay liwanag sa daanan. Habang umuusad kami, napansin ko ang mga ukit na tila mas naging detalyado at mas kakaiba. May mga imahe ng mga tao, mga hayop, at mga simbolo na hindi ko maintindihan. Ngunit higit sa lahat, may isang ukit na kumuha ng aking atensyon. Isang larawan ng mga tao na tila may hawak na isang bagay na nagliliwanag. Nang malapit na kami sa dulo ng lagusan, isang malaking silid ang bumungad sa amin, puno ng mga nakahanay na bato na tila sinadyang ilagay sa tiyak na ayos. Sa gitna nito ay may isang altar at sa ibabaw ng altar ay isang bagay na tila isang kristal na kumikinang sa sarili nitong liwanag. Hindi namin maiwasan ang pagkabighani. Ang kristal ay tila may sariling enerhiya na sumasaklaw sa buong silid. Lumapit kami ni Liza, kapwa hindi sigurado ngunit puno ng pag-usisa. Nang hawakan ko ang kristal, may naramdaman akong kakaibang init at tila may boses na bumubulong sa aking isipan. Alam mo ba ang ginagawa natin? Tanong ni Lisa na tila nag-aalala. Sa totoo lang, hindi, sagot ko. Pero parang may kailangan tayong malaman dito. Sa aming paghawak sa kristal, biglang nanginig ang buong silid. Nagkaroon ng malakas na ugong at ang mga bato sa paligid ay tila gumagalaw. Nagkatinginan kami ni Lisa. Alam naming may nangyayaring hindi pangkaraniwan. Biglang lumiwanag ang paligid at mula sa mga pader ay lumitaw ang mga imahe ng mga taong tila mula sa isang sinaunang panahon. Sila'y nagsasayaw, nagtuturo at parang may sinasambang bagay. Nakita ko rin ang imahe ng isang pulo na tila ang mismong pulo na kinaroroonan namin ngayon. Habang paikot-ikot ang mga imahe, isang imahe ng isang mag-asawa ang lumitaw. Tila kami ni Lisa. Nagulat ako at sa paglingon ko kay Lisa, nakita ko ang kanyang takot at pagkamangha. Miguel, ano ito? Tanong niya na may halong kaba at pagkamangha. Bago pa man ako makasagot, biglang lumiwanag ang kristal at sa isang iglap, kami tinangay ng liwanag. Para kaming nilamon ng dagat ng liwanag at sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng aming iniisip, ang lahat ng aming takot. Nang bumalik ang aming ulirat, nadiskubre namin ang aming mga sarili sa pampang, nakahiga sa buhangin. Ang araw ay papalubog na at ang alon ay humahalik sa aming mga paa. Tila lahat na nangyari ay isang panaginip, ngunit ang kristal ay nasa aming tabi, kumikinang pa rin.
Nagkatinginan kami ni Liza at sa aming mga mata ay naroon ang parehong tanong. Ano nga ba ang lihim ng pulo at ano ang koneksyon namin dito? Habang kami bumangon, isang boses ang narinig namin mula sa likod. Hindi lahat ay nagkakaroon ng pagkakataon na makita ang lihim ng pulo, sabi ng isang matandang lalaki na lumitaw mula sa kakahuyan. May ngiting puno ng misteryo sa kanyang mga labi. Ngunit kayo ang mga napili. Napalunok ako at sa aming pagharap kay Lisa sa matanda, alam naming magsisimula pa lang ang aming tunay na paglalakbay sa pagtuklas ng lihim na ito. Nang umagang iyon, habang sumisilip ang araw sa silangan, nagising kami ni Lara sa tunog ng mga alon na bumabagsak sa dalampasigan. Ang hangin ay tila may daladalang misteryo, isang pahiwatig na ang aming pagsisid sa ilalim ng dagat ay magdadala sa amin sa isang hindi inaasahang paglalakbay. Sa aking puso may halong kaba at pananabik habang sinisilip ko ang paligid ng maliit na pulo na matagal nang usap-usapan ng mga taga rito dahil sa mga kababalaghan. Handa ka na ba, Lara? Tanong ko habang inaayos ang aming mga kagamitan sa diving. Ang mga mata niya ay nagliliwanag sa determinasyon. Oo, handa na akong tuklasin kung ano man ang nasa ilalim ng tubig na ito, sagot niya na may ngiti. Makalipas ang ilang sandali, kami nagpaalam sa mga lokal na tumulong sa amin. Pinangakuan namin silang babalik bago magtakip silim. Sa ilalim ng dagat, ang liwanag ng araw ay unti-unting humupa habang kami bumababa sa kailaliman. Ang tubig ay malamig, ngunit ang pananabik namin ay sapat na para labanan ang lamig. Ang mga isda ay nagkukumpol-kumpol sa paligid namin, mga kulay na tila nagkikislapan sa ilalim ng sinag ng araw. Habang patuloy kaming bumababa, napansin ko ang isang kakaibang anyo sa ilalim, isang anino na tila umuungol sa amin mula sa kailaliman. Lara, tingnan mo iyon, sabi kong tinuro ang piraso ng metal na nakalubog. Lumapit kami at sa aming pag-usisa, nakita namin na ito ay tila bahagi ng isang lumang sasakyang pangdagat. Ang mga kalawang na bahagi nito ay nagsasalita ng mga kuwento ng panahon, mga lihim na nakabaon sa ilalim ng dagat. Parang barko ito mula pa noong unang panahon, bulong ni Lara habang sinisiyasat ang mga ukit sa metal. Ngunit may isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sa isang bahagi ng sasakyang pangdagat, may mga simbolo na hindi namin maipaliwanag, mga hugis na tila pamilyar, ngunit hindi namin matukoy kung saan namin ito nakita. Habang patuloy ang aming paggalugad, biglang nagkaroon ng kakaibang paggalaw sa paligid. Ang mga isda ay tila nagkakagulo, bumibilis ang kanilang paglangoy. Sa isang iglap, nakaramdam kami ng kakaibang presensya, isang malamig na simoy na dumaan sa amin kahit kami nasa ilalim ng dagat. Ang pakiramdam na ito ay nagdala sa akin ng matinding takot, para bang may mata sa amin na nagmamasid. May nangyayari, Lara. Kailangan nating bumalik, sabi ko. Ngunit hindi pa man kami nakakaalis, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa ilalim. Ang dagat ay tila biglang bumukas at ang paligid ay nag-iba. Ang mga piraso ng barko ay tila nabuhay, gumalaw ang mga ito na parang may sariling isip. Kami ay napaatras, ngunit ang pag-usisa ay nagpigil sa amin. Ano ito? Tanong ni Lara habang ang mga simbolo sa metal ay unti-unting nagliwanag. Ang liwanag na iyon ay tila nagbigay buhay sa paligid. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang anino ang lumitaw. Isang figura na tila galing sa ibang panahon, nakasuot ng damit pandagat na hindi pangkaraniwan. Naghihintay ka na ba sa amin? Tanong ng figura, ang boses nito ay tila umuungol sa ilalim ng dagat. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang pangangailangan na makinig. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, ngunit bago pa man siya sumagot, ang paligid ay tila nagbago muli. Ang liwanag ay naglaho at kami napalibutan ng dilim.
Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang kamay ni Lara sa akin. Mahigpit ang kanyang kapit. Kailangan natin bumalik, bulong niya. Pumayag ako at sa aming pagahon, ang paligid ay muling nag-iba. Ang dagat ay tila nagpakalma, ngunit ang damdamin ng misteryo ay nanatili. Pagahon namin kami sinalubong ng mga lokal na may halong pag-aalala. Mabutit nakabalik kayo, sabi ng isa. Anong nakita ninyo? Tanong ng matandang lalaki na tila may alam sa mga nangyayari sa pulo. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang aming nakita. May kakaibang presensya sa ilalim ng dagat, sabi ko. Isang figura na tila galing sa ibang panahon. Nagkatinginan kami ni Lara at sa aming mga mata ay may kasunduan. Hindi pa natatapos ang aming paglalakbay. Ang pulo ay may lihim na higit sa aming inaasahan at kami muling babalik. Ngunit sa aming pagbalik, alam naming kailangan naming maging handa sa kung anuman ang maaaring naghihintay sa amin sa ilalim ng dagat. Habang kami nag-uusap, ang matandang lalaki ay ngumiti, isang nangiti na may ibig sabihin. Hindi kayo nag-iisa, bulong niya. Maraming taon na ang nakalipas, may iba ring nakakita sa figurang iyon at hindi pa iyon ang katapusan. Ang mga salita ng matanda ay nag-iwan ng tanong sa amin. Ano ang tunay na lihim ng pulo at sino ang figurang iyon na nag-aabang? Sa aming pagbalik sa aming tinutuluyan, alam namin na hindi kami titigil hanggat hindi namin natutuklasan ang katotohanan. Sa ilalim ng dagat, ang lahat ay tila nasa mabagal na paggalaw. Ang mga bula mula sa aming mga regulator ay banayad na umaakyat sa ibabaw, habang ang liwanag mula sa araw ay lumilikha ng mga nagkikislapang sinag sa asul na tubig. Ang mga isda ay naglalanguyan sa paligid namin, animoy mga makukulay na guhit sa isang lumilipad na paleta ng pintura. Sa bawat pagsisid namin ni Marco, ang aking asawa, ay nadarama ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong kaba ang kapayapaang iyon. Matapos ang aming natuklasan sa ilalim ng tubig noong nakaraang linggo, hindi na kami mapakali sa kakaibang pulo na ito. Sa simula, isa lamang itong magandang destinasyon para sa pagre-relax. Subalit, dahil sa natagpuan naming lumang piraso ng pergamino na may mga simbolong hindi namin mawari, nag-iba ang aming pananaw. Ang mga simbolo ay tila bahagi ng isang mapa, ngunit walang malinaw na pahiwatig kung saan ito patungo. Handa ka na ba? Tanong ni Marco habang kami ay nag-aayos ng aming mga kagamitan. Tumango ako, bagamat ang kaba ay kumikiliti sa aking sikmura. Alam naming may panganib ang gagawin namin, ngunit ang misteryo ay masyadong malakas para hindi namin sundan. Sa aming pagsisid, binalikan namin ang lugar kung saan namin natagpuan ang pergamino. Ang piraso ng papel ay nakabaon sa loob ng isang lumang sisidlan na gawa sa kamay. Sa aming muling pagpunta, napansin namin na may kakaibang anyo ang mga bato sa paligid. Ang mga ito ay hindi natural at tila may pattern. Habang pinagmamasdan ko ang mga bato, napansin ko ang isang maliit na bitak sa likod ng isang mas malaking bato. Marco, tingnan mo ito. Pahiwatig ko sa kanya habang ikinaway ang aking kamay. Lumapit siya sa akin at magkasama naming sinuri ang bitak. Di nagtagal, napagtanto naming maaari itong pasukan. Ang bitak ay mas malalim kaysa sa inaakala namin. Sa tulong ng aming mga flashlight, nagpatuloy kami sa loob. Ang daan ay paliko-liko at sa bawat hakbang ay tila may naririnig akong bulong mula sa hangin. Ang tunog ng aming paghinga at ang pag-ikot ng tubig ang tangi naming kasama. Pagdating namin sa dulo, natagpuan namin ang isang maliit na kuweba na lubos na nakatago. Sa gitna ng kuwebang iyon ay may isang altar at sa ibabaw nito ay isang kahon na yari sa ginto. Hindi ko maiwasang humanga sa kinang nito. Ang kahon ay may mga ukit na simbolo, kapareho ng nasa pergamino. Ito ang hinahanap natin, bulong ni Marco, na may halong pagkamangha sa kanyang boses.
Dahan-dahan binuksan namin ang kahon. Sa loob nito ay may isang sinaunang kuwintas na yari sa perlas at mga brilyante. Ang mga perlas ay kumikinang sa liwanag ng aming mga flashlight, tila may sariling buhay. Ngunit ang higit na nakakagulat ay ang liwanag na biglang bumalot sa paligid. Ang mga simbolo sa kahon ay nagbigay ng liwanag na tila nagsasayaw sa hangin. Napansin namin na ang mga bato sa paligid ay nagbago ng anyo at ang mga simbolo ay bumuo ng isang mapa na nagtuturo sa isang bagong lokasyon sa pulo. Hindi namin alam kung ano ang pinagmula ng kwintas, ngunit ang bigat ng kasaysayan at misteryo nito ay ramdam namin. Alam naming ito ay mahalaga, hindi lamang dahil sa material na halaga nito, kundi sa posibleng lihim na dala nito. Ngunit bago pa namin lubos na maunawaan, narinig namin ang isang tunog mula sa pasukan ng kuweba. Isang tunog na hindi namin inaasahan. May ibang tao sa pulo, tila sinusundan kami. Nagkatinginan kami ni Marco at sa isang sulyap na iparating namin ang parehong takot at pag-aalala. Kailangan naming umalis at mabilis. Binalik namin ang kwintas sa kahon at maingat na isinara ito. Sa aming paglabas, naramdaman ko ang tibok ng aking puso, mabilis at puno ng adrenaline. Hindi ko alam kung sino ang sumusunod sa amin, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi kami nag-iisa sa paggalugad sa lihim ng pulong ito. Habang papalayo kami, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya sa likod namin, isang anino na tila nagmamasid. Sa aming pag-ahon, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na lihim ng pulo? At sino ang taong iyon na tila may alam sa aming natuklasan? Sa mga susunod na araw, alam kong hindi kami titigil hanggat hindi namin nalalaman ang sagot. Ngunit sa ngayon, kailangan naming mag-ingat. Ang puloy may lihim at tila hindi kami ang unang nakatuklas nito. Sa ilalim ng dagat, tila ako'y nasa ibang mundo. Isang tahimik na realm na puno ng mga lihim at misteryo. Ang tubig ay malamig na humahaplos sa aking balat, habang ang liwanag mula sa araw ay bumabagtas sa ibabaw, lumilikha ng mga kumikislap na sinag na tila mga diwata, naglalaro, nagsasayaw sa kalaliman. Sa tabi ko ay si Miguel, ang aking asawa, na matagal ko nang kasama sa ganitong uri ng adventure. Ang diving ay hindi lamang isang libangan para sa amin, kundi isang paraan upang makatakas mula sa magulong mundo sa ibabaw. Ngunit ngayong araw, tila may kakaibang pakiramdam sa ilalim ng dagat. Parang may inaantay kami, isang bagay na hindi namin lubos na maipaliwanag. Habang kami ay lumalangoy papunta sa isang bahagi ng pulo na hindi pa namin nasisiyasat, napansin kong may kakaibang anyo sa ilalim. Ang mga koral ay tila bumubuo ng isang hugis, isang pattern na hindi natural. Ang mga isda ay nagkukumpulan sa paligid nito na parang may sinasamba. Miguel, tingnan mo ito. Ang bulong ko sa kanya sa pamamagitan ng aming underwater communication device. Mukhang may kakaiba rito. Lumapit si Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Parang may tinatago ang pulo na ito. Ang sagot niya habang iniinspeksyon ang paligid. Hindi ito normal na pagkakaayos ng koral. Habang patuloy kami sa paglapit, unti-unti naming nadiskubre ang isang maliit na lagusan sa ilalim ng coral formation. Hindi ito basta-basta mapapansin kung hindi mo talaga hinahanap. Nagkatinginan kami ni Miguel, pareho naming alam ang dapat gawin. Kailangan naming tuklasin ang lagusan na ito sa kabila ng panganib na maaaring dala nito. Dahan-dahan kaming pumasok, ang mga ilaw mula sa aming mga diving gear ay nagbigay liwanag sa madilim na daanan. Ang lagusan ay tila walang katapusan at sa bawat hakbang ay lumalalim kami sa pusod ng pulo. Hanggang sa wakas, narating namin ang isang malaking cavern na puno ng mga sinaunang artifact. Sa paligid ay may mga inskripsyon sa mga pader, tila kwento ng isang sibilisasyong matagal nang nawala. Isipin mo, Miguel, ang sabi ko, punong-puno ng pagkamangha.
Ano kaya talaga ang nangyari sa mga taong nanirahan dito? Bakit nila itinago ang lahat ng ito? Subalit bago pa man makasagot si Miguel, may narinig kaming kakaibang tunog. Isang ugong na tila nanggagaling sa kailaliman. Biglang lumakas ang takot sa aking dibdib. Alam ko na ang tunog na iyon ay hindi basta-basta. Miguel, kailangan nating umalis, ang sigaw ko. Ngunit bago kami makalabas, isang malakas na agos ng tubig ang biglang humampas sa amin, tila may puwersa na nagtataboy sa amin palayo. Nagpumiglas kami para makalabas sa cavern, ngunit tila may misteryosong agos na humahadlang sa aming pag-alis. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Miguel na nakikipaglaban sa sarili niyang agos. Miguel! Ang sigaw ko, ngunit ang tunog ng aking boses ay tila nawawala sa ingay ng tubig. Bigla kong naalala ang aming napag-usapang senyales kung sakaling may emergency. Nagpalabas ako ng malakas na tunog mula sa aking underwater device, umaasang maririnig ito ni Miguel. Sa wakas, nakita ko siyang lumusot sa agos at pareho kaming nagpumilit na makabalik sa lagusan. Nang sa wakas ay makalabas kami, ang dagat ay tila tahimik muli. Ngunit alam naming hindi iyon ang katapusan. Ang pulo ay may lihim na hindi pa lubos na naihahayag. Habang kami ay umahon pabalik sa bangka, may narinig kaming kakaibang tunog mula sa lagusan. Isang tunog na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi ito normal, Miguel, ang sabi ko habang tinutulungan siyang makabalik sa bangka. May ibang puwersa sa pulo na ito na hindi natin naiintindihan. Nagkatinginan kami, parehong may tanong sa mga mata. Ngunit bago pa man namin mapag-isipan ang susunod na hakbang, isang malakas na pagyanig ang naramdaman namin. Ang pulo ay tila gumagalaw at sa isang iglap, lumitaw ang isang bahagi ng lupa na hindi pa namin nakita dati. Isang bahagi na tila isang altar nakalagay sa gitna ng pulo. Miguel, ano ito? Ang tanong ko habang pareho kaming nakatingin sa bagong tanawin. Alam naming hindi na kami basta-basta makakaalis sa pulo na ito nang hindi nalalaman ang tunay na lihim nito. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na puno ng excitement. Ang pulo ay may kwento at kami ay bahagi nito. Habang kami ay nag-iisip sa bangka, biglang may lumitaw na ilaw mula sa altar. Isang ilaw na tila humihila sa amin papunta sa bagong misteryo na naghihintay. Sa kabila ng pagod at takot, alam kong hindi pa tapos ang aming adventure. Ang pulo ay may lihim na kailangan naming tuklasin, isang lihim na maaaring magbago sa aming buhay magpakailanman. At sa harap ng bagong pagsubok, kami ni Miguel ay nagkakapit-bisig, handa sa susunod na hakbang. Sa ilalim ng tubig, sa ibabaw ng pulo, ang aming kuwento ay patuloy na naglalakbay sa misteryo at pag-asa. Ngunit sa bawat hakbang, alam kong kami ay hindi nag-iisa. Ang pulo ay may mga mata na kamasid at nag-aantay sa susunod naming paggalaw. Ang ilalim ng dagat ay tila walang katapusang kalawakan ng asul at berde, kung saan ang sinag ng araw ay sumasalamin sa mga alon sa ibabaw. Ang mga koral ay naglalagablab sa ilalim ng liwanag at ang mga isdang may makukulay na kaliskis ay naglalanguyan sa aming paligid. Ngunit ang aming isipan ay nakatuon sa isang bagay lamang, ang misteryosong pulo na tila may lihim na itinatago. Ako si Marco at kasama ko ang aking asawa na si Clara. Pareho kaming may malalim na hilig sa diving at ang pagbisita sa mga hindi pa natutuklasang lugar ay palaging naging bahagi ng aming buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa pulo. Ang mga lokal na mangingisda na nakasalamuha namin kahapon ay tila may takot sa kanilang mga mata nang banggitin namin ang aming plano. May mga bagay na mas mabuting hayaan na lamang, sabi ng isa, ngunit hindi kami natinag. Habang palalim ng palalim ang aming paglusong, napansin kong lumalalim din ang katahimikan. Ang tunog ng aming paghinga sa loob ng mask ay tumutunog sa aking tenga at nararamdaman ko ang kabog ng aking puso.
Sa likod ng aking isip, may kaunting kaba, ngunit higit ang aking pananabik. Napansin ko si Clara na nakatingin sa akin, ang kaniyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa ilalim ng tubig, natagpuan namin ang isang kuweba na tila natatakpan ng mga lumot at koral. Ang pasukan nito ay hindi kapansin-pansin at kung hindi dahil sa kakaibang anyo ng koral na nakapalibot dito, maaaring hindi namin ito mapansin. Nang magpalitan kami ng tingin ni Clara, alam kong pareho kami ng iniisip. Ito ang aming hinahanap. Nagpatuloy kami papasok sa kuweba. Ang dilim ay unti-unting bumabalot in sa amin, ngunit ang aming mga flashlight ay nagbibigay liwanag sa daanan. Sa loob, ang mga dingding ng kuweba ay tila may mga ukit na hindi maipaliwanag. Ang mga ito ay hindi likas at tila gawa ng tao. Sinundan namin ang mga ukit hanggang sa marating namin ang isang mas malawak na bahagi ng kuweba. Dito, sa gitna ng kuwebang ito, ay may isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang lumang bapor na tila matagal nang nakabaon sa ilalim ng dagat. Ang mga kahoy nito ay nababalot ng lumot at ang ilang bahagi ay sirang-sira na. Sa ibabaw ng bapor, may mga inskripsyon na hindi namin maintindihan. Tila ito ay nasa isang lumang wika na hindi namin alam. Nagsimula kaming mag-eksplora sa paligid ng lumang bapor. Sa kabila ng kalumaan nito, may kakaibang aura ito na tila may kwento itong nais iparating. Sa isang bahagi nito, natagpuan ni Clara ang isang kahon na tila mahigpit na nakasara. Sa kabila ng pagod, hindi kami nag-atubiling buksan ito. Sa loob ng kahon, may mga papel na tila mga dokumento. Matagal na itong nakatago dito. Ngunit ang pagkakaayos nito ay tila sinadyang protektahan mula sa paglipas ng panahon. Habang binabasa namin ang mga dokumento, unti-unting nabubuo ang kwento ng isang pamilyang nagtago sa pulo noong panahon ng digmaan. Ang kanilang kwento ay puno ng pag-asa, takot at sakripisyo. Ngunit higit sa lahat, natuklasan namin ang isang lihim na tila dapat manatiling nakatago. Ang pamilyang ito ay may koneksyon sa mga nawawalang kayamanan na matagal nang hinahanap sa buong daigdig. Sa kabila ng pagkatuklas na ito, may bahagi ng aming isip ang nag-aalinlangan. Kung ang mga dokumentong ito ay tunay, ang aming buhay ay maaaring magbago ng tuluyan. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang kakaibang tunog ang aming narinig mula sa labas ng kuweba. Ang tubig ay tila nagkaroon ng mas mabilis na agos at naramdaman namin ang kakaibang presensya na tila may nagmamasid. Nagpalitan kami ni Clara ng tingin at sa kabila ng aming pag-aalinlangan, alam namin na hindi ito ang oras para magtagal pa sa ilalim. Kailangan naming makabalik sa ibabaw, ngunit ang tanong ay kung paano nang hindi nahuhuli ng kung sino man o anuman ang nasa labas ng kuweba. Habang kami nagmamadali sa pag-ahon, isang tanong ang pumukaw sa akin. Ano ang tunay na halaga ng aming natuklasan? Kung ang lihim ng pulo ay mas malalim pa sa aming nalaman, paano namin ito haharapin? Sa oras na iyon, isang bagay ang malinaw. Ang aming buhay ay hindi na magiging kapareho ng dati at ang pulo ay may mas malalim na kwento na dapat pang tuklasin. Nang kami makabalik sa ibabaw, ang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ngunit ang bigat ng aming natuklasan ay patuloy na bumabalot sa aming isipan. Sa likod ng aming mga ngiti, alam namin na ang lihim ng pulo ay nagsisimula pa lamang at ang tunay na misteryo ay nasa aming harapan. Sa ilalim ng asul na kalangitan at sa ibabaw ng malalim na karagatan, ang hangin ay tila puno ng misteryo. Habang sinisid namin ni Daniel ang tubig, dama ko ang pag-aalab ng aming pagnanasa sa pagtuklas sa lihim na nakatago sa pulo. Nang makita namin ang lumang mapa na iniwan ng isang dating mangingisda sa maliit na tindahan sa dalampasigan, hindi namin napigilang hanapin ang lugar na minarkahan nito. Ang bawat hakbang namin patungo sa pulo ay puno ng pag-asa at kuryosidad.
Sa tuwing sumisisid kami sa ilalim ng dagat, palaging may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Parang may mga matang nagmamasid, mga tanong na hindi ko masagot. Ngunit sa gabing ito, sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang magkasama kaming lumulutang sa ibabaw ng tubig, may nararamdaman akong kakaibang enerhiya. Parang ang dagat mismo ay may gustong iparating sa amin. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya kaming bumalik sa pampang at magpahinga muna. Ngunit nang magsimula ng umihip ang malamig na hangin, nag-iba ang aming plano. Daniel, may nakikita ka bang kakaiba? Tanong ko habang tinuturo ang isang tila anino sa ilalim ng tubig. Hindi ito pangkaraniwang refleksyon. May porma ito, parang isang lumang estruktura. Agad kaming nagsuot ng aming diving gear at bumalik sa tubig. Sa bawat hakbang pababa, ramdam ko ang pagbigat ng aking dibdib. Ang mga ilaw mula sa aming flashlight ay tila nagiging gabay sa isang bagong mundo sa ilalim ng dagat. Napansin kong para bang ang mga isda at korales ay nag-uusap sa isa't isa, tila may sinasabi, pero hindi ko maunawaan. Nang makarating kami sa lugar na aking nakita, tumambad sa amin ang isang lumang barko na tila nakabaon sa buhangin. Ang barko ay may kalumaan na. May mga sira-sirang bahagi at mga lumang kahoy na tila yari sa isang panahong matagal nang lumipas. Ngunit may isang bagay na kakaiba sa barko. Isang simbolo na hindi pamilyar sa akin. Parang mga disenyo na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Habang iniikot namin ang barko, ramdam ko ang pagtaas ng adrenalina sa aking katawan. Hindi ko alam kung dahil ito sa pagod o sa excitement. Pero alam kong may bagay na hindi pangkaraniwang nakatago dito. Nang bigla akong makaramdam ng kakaibang panginginig sa aking buong katawan, parang may malamig na hangin na bumalot sa akin sa ilalim ng tubig. Daniel, nararamdaman mo ba ito? Bulong ko sa kanya habang patuloy naming iniikot ang barko. Nang marating namin ang likod ng barko, may nakita kaming isang maliit na kahon na tila yari sa bakal. Agad kong sinubukan itong buksan, ngunit hindi ito gumagalaw. Mukhang kailangan natin ito dalhin sa ibabaw, sabi ni Daniel. Agad kaming umakyat at sinubukan itong buksan sa ibabaw ng bangka. Ngunit habang binubuksan namin ang kahon, naramdaman kong parang may nagbabanta sa amin. Ang dagat ay tila nagiging mas magulo, ang mga alon ay nagiging mas malakas. Sa wakas, nang mabuksan namin ang kahon, tumambad sa amin ang isang lumang libro na tila yari sa balat ng hayop. Ang mga pahina nito ay puno ng mga lumang sulat, mga simbolo na hindi ko mawari. Ano ito? Tanong ni Daniel habang iniisa-isa ang mga pahina. Ang bawat pahina ay may mga larawan ng pulo, mga guhit ng mga lumang estruktura, at mga tanda ng isang sinaunang sibilisasyon. Sa isang iglap, napagtanto ko ang halaga ng aming nahanap. Hindi lamang ito simpleng barko o kahon. Isa itong piraso ng kasaysayan na tila sinubukang itago ng panahon. Ngunit habang patuloy kong iniisa-isa ang mga pahina, may isang larawan na pumukaw sa akin. Isang guhit ng isang pinto na may simbolo na katulad ng nakita namin sa barko. Biglang bumalik sa akin ang mga boses na narinig ko sa ilalim ng dagat, ang mga matang tila nagmamasid. Daniel, tingnan mo ito, sabi ko habang tinuturo ang larawan. Parang may mas malalim pang lihim ang pulo na ito. Nang bigla kong ibalik ang tingin ko sa dagat, parang may nakita akong anino na lumalangoy palapit sa amin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may kakaibang takot ang bumalot sa akin. Sa likod ng aking isip, may boses na tila nagsasabing hindi pa ito ang katapusan. Nang magpasya kaming bumalik sa Pampang, alam kong hindi ito ang huling beses na haharap kami sa mga misteryo ng pulo. Ngunit sa pagkakataong ito, dala namin ang isang lihim na maaring magbago sa aming mga buhay. Ngunit ang tanong na bumabalot sa akin, handa ba kami sa kung anumang maaaring mangyari dahil dito?
Sa wakas, narito na kami sa ikalawang araw ng aming pagsisid sa mahiwagang pulo na matagal na naming pinapangarap marating. Sa malamlam at kaakit-akit na liwanag ng umaga, sinimulan namin ni Clara ang aming pagsisid sa tubig na tila ba isang salamin ng kalangitan. Sa bawat hakbang ng aming paglusong, dama ko ang kanyang pagkasabik at sa bawat paghinga, ramdam ko ang tibok ng kanyang puso na parang musika sa ilalim ng dagat. Habang sumisid kami sa mas malalim na bahagi, unti-unting bumabalot sa amin ang kulay asul na mundo ng karagatan. Ang mga korales ay tila ba mga palasyo sa ilalim ng tubig, puno ng buhay at kulay. Ang mga isda ay naglalangoy sa paligid namin, parang mga tagapagsalita ng lihim na mundo. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, may kakaibang pakiramdam akong nagmumula sa kailaliman. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag, na tila ba may nagmamasid sa amin. Paul, tingnan mo ito, sigaw ni Clara sa kanyang maskara, tinuturo ang isang bagay na natatakpan ng mga korales. Lumapit ako sa kanya at nakita ang isang kakaibang bagay, isang lumang kahon na tila ba pinaglipasan na ng panahon. Ang kahon ay may mga ukit na hindi pamilyar sa akin, mga simbolo na hindi ko pa nakikita sa anumang aklat. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, binalak kong buksan ito. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, isang malakas na alon ang bumalot sa amin, tila ba isang babala mula sa kailaliman. Nang mahimasmasan kami, napagdesisyonan naming bumalik muna sa bangka upang pag-aralan ang aming natagpuan. Sa bangka, habang nagpapahinga at pinagmamasdan ng kahon, napansin kong may kakaibang aura ito, parang may sariling buhay. Sa paglipas ng oras, hindi maiwasang bumalik sa akin ang mga tanong. Ano ang nilalaman ng kahong ito? Bakit ito narito sa pulo na tila nakalimutan na ng mundo? Habang nag-uusap kami ni Clara, unti-unting lumilitaw ang mga piraso ng aming mga napag-usapan mula sa nakaraan. Ang mga kwento ng pulo mula sa mga lokal na nakilala namin, ang mga alamat ng mga nawawalang barko at kayamanan. Ngunit higit pa roon, may isang kwento na tumatak sa akin. Ang kwento ng isang pamilya na nawala sa pulo. Ang kanilang mga lihim ay naglaho, kasabay ng kanilang pagkawala. Nagising ang aking kuryosidad, isang bagay na itinulak ako na buksan ang kahon. Pagkatapos ng mahabang sandali ng pag-aalinlangan, nagpasya kaming buksan ang kahon. Sa una, tila walang espesyal sa loob. Isang lumang diary ang bumungad sa amin. Ang mga pahina nito ay halos magkapira-piraso na. Ngunit nang binuklat ko ito, unti-unting lumitaw ang mga salitang puno ng kwento. Kwento ng isang pamilya na minsang namuhay sa pulo. Ang kanilang mga pagdanas, ang kanilang pakikipagsapalaran sa dagat, at ang kanilang mga lihim na hindi dapat matuklasan. Habang binabasa ko ito, naramdaman ko ang bawat emosyon ng sumulat. Ang kanyang saya, ang kanyang takot, at ang kanyang pag-asa na minsang makabalik sa kanilang tahanan. Ngunit sa kalagitnaan ng diary, may isang pahina na tila ba napaka-importante, isang mapa na may mga marka at direksyon. Hindi ko maiwasang magtaka ano ang ipinapakita ng mapa. Habang sinusuri namin, nangahas si Clara, natanungin ako, Paul, sa tingin mo ba ito ang dahilan kung bakit narito ang kahon? Sa mga oras na iyon, isang malakas na tunog ang biglang bumulaga sa amin mula sa kalapit na bahagi ng pulo. Parang may gumagalaw sa ilalim ng lupa. Hindi namin maipaliwanag ang aming nararamdaman, ngunit dama ko ang takot sa puso ni Clara. Agad kaming nagdesisyon na bumalik sa pulo para sundan ang mapa. Ang aming mga hakbang ay puno ng kaba, ngunit puno rin ng determinasyon na malaman ang katotohanan. Nang masundan namin ang marka sa mapa, isang lumang bunganga ng yungib ang bumungad sa amin. Tila ba ito ang nagtatago ng mga lihim ng nakaraan. Habang papasok kami, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy mula sa loob, isang hangin na pumupukaw sa aking kuryosidad. At sa bawat hakbang namin, bumabalot ang dilim
at ang pakiramdam ng hindi kami nag-iisa. Sa dulo ng yungib, isang liwanag ang bumungad sa amin. Isang altar na puno ng mga ukit at inskripsyon. Sa gitna nito, isang bagay na tila ba isang sinaunang artifact. Ngunit bago pa man namin masuri, isang malakas na boses ang bumalot sa buong yungib. Sinumang makahanap ng altar na ito ay dapat harapin ang kapalaran na hindi pa natutuklasan. Napatingin kami ni Clara sa isa't isa, puno ng takot at pagtataka. Ano ang kahulugan ng boses na iyon? Sino ang nagmamay-ari ng altar? Ngunit higit sa lahat, ano ang kapalaran na naghihintay sa amin? Hawak ang kamay ni Clara, nagpasya kaming tuklasin pa ang misteryo sa likod ng altar. Ngunit sa aming paglapit, isang biglaang anino ang lumitaw sa likuran namin, tila ba isang tagapagbantay ng altar. Sa oras na iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumalibot sa amin at ang takot na bumalot sa aking puso. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi kami nag-iisa sa pulo. At sa kabila ng aming pag-aalinlangan, alam kong ito ang simula ng isang mas malalim na misteryo na dapat naming tuklasin. Sa kabila ng aming karanasan sa diving, ang paglalakbay na ito sa pulo ng San Isidro ay tila isang bagong pakikipagsapalaran. Ako si Marco at kasama ko ang aking asawa, si Lani, sa paghahanap ng kakaibang yaman sa ilalim ng dagat. Hindi namin nakalain na ang simpleng pagbisita sa pulo ay hahantong sa pagtuklas ng isang lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng mga alon. Mula nang makarating kami sa pulo, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa amin. Ang hangin ay tila may daladalang mga bulong na hindi namin maipaliwanag. Ang mga lokal ay palaging may mga kwento tungkol sa isang nawawalang kayamanan na nakabaon sa ilalim ng dagat. Ngunit karamihan sa kanila ay itinuturing itong alamat lamang. Gayunpaman, sa aming unang pagsisid, may nakita kaming kakaibang bagay, isang lumang piraso ng mapa na tila may mga palatandaan patungo sa isang lugar na hindi namin alam kung saan. Sa bawat pagsisid namin, lalong lumalin ang aming kagustuhang alamin ng misteryo. Ang mapa ay tila may mga bahagi na nawawala, ngunit sapat na upang gabayan kami patungo sa isang maliit na kuweba sa gilid ng pulo. Sa loob ng kuweba, natuklasan namin ang isang lumang journal na isinulat ng isang manlalakbay na tila isinumpa ng pulo. Ang kanyang mga huling tala ay nagsasaad ng isang lihim na lagusan sa ilalim ng dagat na naglalaman ng higit pa sa kayamanan, isang bagay na hindi dapat makita ng sinuman. Sa kabila ng panganib, napagpasiyahan namin ni Lani na ipagpatuloy ang aming pagsisid. Sa tuwing bumababa kami sa tubig, may kakaibang presensya na tila sumusubaybay sa amin. Sa isang bahagi ng aming pagsisid, nakita namin ang isang lumang estatwa na tila isang bantay sa lagusan. Ang mga mata nito ay tila sumusunod sa bawat galaw namin at bawat kibot ng alon ay parang may sinasabi sa amin na tumigil na. Pero paano kami titigil kung ang misteryo sa loob ng lagusan ay tila humihila sa amin patungo sa mas malalim na bahagi ng dagat? Isa-isang nawala ang mga pag-aalinlangan habang papalapit kami sa lagusan. Nang makarating kami sa bunganga nito, naramdaman ko ang panginginig ng lupa sa ilalim ng dagat. Isang palatandaan na may kung anong kakaiba sa loob. Sa gitna ng dilim ng lagusan, nakita namin ang isang pinto na yari sa matandang kahoy, tila isang taguan ng isang sinaunang kabihasnan. Walang pag-aalinlangan, itinulak namin ito at ang bumungad sa amin ay isang kwartong puno ng mga makintab na bagay. Mga alahas, gintong barya, at mga artifact na tila mula sa iba't ibang panahon. Hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Ang alamat ay tunay pala at ito ay nasa harapan namin. Ngunit hindi ito ang nag-iisang lihim ng lagusan. Sa isang sulok ng kuwarto, may isang malaking mural na naglalarawan ng isang kwento, isang babala,
Ang mga imahe ay nagpapakita ng isang pulo na nilamon ng dagat dahil sa labis na pagnanasa ng tao sa kayamanan. Ang mural ay tila nagkukwento ng isang trahedya na naganap sa lugar na ito, na ang kayamanang ito ay nagdala ng kapahamakan sa sinumang naghihangad nito. Habang kami ni Lani ay nakatitig sa mural, narinig namin ang isang tunog ng tubig na nagmamadaling pumapasok sa lagusan. Ang pinto na aming binuksan ay nagsara ng kusa, at ang tubig ay nagsimulang tumaas ng mabilis. Panik ang bumalot sa amin, at ang aming unang instinct ay ang maghanap ng paraan para makalabas. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong may mas malalim pang misteryo na kailangang tuklasin. Sa gitna ng rumaragasang tubig, napansin ko ang isang bahagi ng pader na tila may kakaibang kinang. Nang lapitan ko ito, natuklasan ko ang isang maliit na butas na may lamang bagay na tila isang susi. Agad kong kinuha ito at sa sandaling ginawa ko, bigla kong naramdaman ang paggalaw ng paligid. Ang lagusan ay tila nagbabago. Si Lani ay nasa likuran ko, hawak ang aking kamay ng mahigpit habang unti-unting bumababa ang tubig. Sa kabila ng takot, naramdaman ko na ang susi ay may kapangyarihang kontrolin ang mga nangyayari sa lagusan. Ngunit bakit ito narito? At ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Habang kami ay nagmamadaling umalis mula sa lumalagablab na lagusan, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano pa ang lihim ng pulo na ito? Alam ko na ang susi ay hindi lamang simpleng susi. May mas malalim pang kwento ang pulo ng San Isidro at kami ay naging bahagi na nito. Ngunit ang pinaka nakakatakot na tanong ay kung ano ang magiging kapalit ng aming pagtuklas. Isang malamig na simoy ng hangin ang bumungad sa amin habang kami ay lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ang bawat alon ay tila may dalang lihim na nagkukubli sa ilalim ng karagatan. Kasama ang aking asawa, si Marco, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba na may halong pananabik habang pinagmamasdan ng pulo sa di kalayuan. Ilang linggo na rin ang nakalipas mula nang simulan namin ang aming diving expedition. Ngunit ang mga misteryo ng pulo ay patuloy na bumabalot sa aming kaisipan. Handa ka na ba? Tanong ni Marco habang inaayos ang kanyang diving gear. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, isang bagay na palaging nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Handang-handa, sagot ko. Pinipilit na itago ang pag-aalala sa likod ng aking ngiti. Sa kabila ng aming mga pagsasanay at paghahanda, ang pakiramdam na ito ay hindi nawawala. Ang pakiramdam na mayroong higit pa sa pulo kaysa sa nakikita ng mata. Sa aming unti-unting paglusong sa tubig, ramdam ko ang malamig na yakap ng dagat. Ang mga bula ng hangin ay sumasabay sa aming paghinga habang kami ay bumababa sa lalim. Ang liwanag mula sa itaas ay unti-unting nawawala at sa halip, ang kadiliman ay nagsimulang pumalit. Subalit sa loob ng kadilimang ito ay naroon ang mga kababalaghan ng dagat. Mga korales na may kulay na hindi ko maipaliwanag, mga isda na kumikinang sa dilim at mga tunog na tila bumabalot sa amin. Habang patuloy ang aming pagsisid, biglang may kakaibang naramdaman si Marco. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong niya, ang kanyang boses ay tila may bahid ng pag-aalinlangan. Parang may sumusunod sa atin, sagot ko, habang pilit na iniikot ang aking ulo upang tingnan ang paligid. Sa kabila ng malinaw na tubig, walang ibang makikita kundi ang mga anino ng isda na lumalangoy. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay hindi maalis. Isang pakiramdam ng presensya na hindi namin maipaliwanag. Wala pang ilang minuto, biglang may nakita kami, isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa isang gilid ng ilalim ng dagat ay naroon ang isang lumang barko, halos natatakpan na ng mga korales at mga halaman dagat. Ang itsura nito ay tila ba matagal nang nakalimutan ng panahon at ang pagkakatuklas nito ay nagbigay sa amin ng kakaibang damdamin ng pag-usisa. Marco, tingnan mo iyon,
sabi ko habang tinitingnan ang lumang barko. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa at pagkabighani. Lumapit kami sa barko, maingat na nagmamasid sa bawat bahagi nito. Ang mga bitak sa kahoy ay tila may kwento, mga palatandaan ng mga sigwan ng dagat na dinanas nito. Subalit habang kami ay nag-iinspeksyon, may isang bagay na nakatawag sa aming pansin. Isang kakaibang inskripsyon sa bahagi ng barko na tila ba lumang-luma na ngunit may kapansin-pansing mensahe. Pulo ng mga kaluluwa, bulong ni Marco habang binabasa ang inskripsyon. Ang mga salitang ito ay tumatak sa aming isipan. Isang misteryo na tila ba nagtatanong sa amin ng mga bagay na hindi namin inaasahan. Ngunit bago pa namin lubusang maunawaan ang kahulugan ng mensahe, biglang may naramdaman akong kakaiba sa ilalim ng dagat. Isa itong pagyanig, isang paggalaw na tila ba galing sa kalaliman. Ang dagat ay nagsimulang magbago at ang pulo sa itaas ay tila ba nagising mula sa pagkakahimbing. Marco, may nangyayari. Sigaw ko habang ramdam ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang tubig ay nagsimulang magalon, ang mga isda ay nagkagulo at ang paligid ay tila ba nagkaroon ng kakaibang enerhiya. Sa gitna ng kaguluhan, hindi namin inaasahan ang kasunod na mangyayari. Isang liwanag ang biglang sumiklab mula sa ilalim ng dagat, isang liwanag na tila ba nagmula sa puso ng pulo. Ang liwanag na iyon ay kumalat, bumalot sa amin at sa isang iglap, kami ay tila ba nawala sa aming kinatatayuan. Nagising kami sa isang lugar na hindi namin inaasahan, isang lugar na tila ba nasa ibang dimensyon. Ang paligid ay puno ng mga anino, mga kaluluwa na tila ba naghahanap ng katarungan. Sa gitna ng lugar na iyon, naroon ang isang pinto. Isang pinto na tila ba nag-aanyaya sa amin na pumasok. Ito ba ang lihim ng pulo? Tanong ko habang pinagmamasdan ng pinto. Ngunit bago pa man masagot ni Marco ang aking tanong, ang pinto ay unti-unting bumukas at sa loob nito ay naroon ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Ang aming expedition na sinimulan sa pag-usisa ay nauwi sa isang paglalakbay na puno ng misteryo at panganib. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kami ay handang tuklasin ang lihim ng pulo, kahit ano pa ang mangyari. Mula sa unang pagkakataon na sumisid kami ni Ana sa ilalim ng dagat ng Mystic Cove, alam kong may mas malalim pang kwento ang pulo kaysa sa napapabalitang mga alamat nito. Habang papalapit kami sa ika-12 araw ng aming ekspedisyon, lalong umigting ang pakiramdam kong may mga mata sa amin na nagmamasid mula sa mga anino ng coral reefs at lumang barkong nakabaon sa ilalim ng dagat. Nang umaga ng araw na iyon, dumaan kami sa aming karaniwang ritual ng paghahanda, pagsusuri sa mga gamit, pag-aaral sa mapa ng pulo, at pag-uusap tungkol sa mga teorya namin sa kung anong lihim ang itinatago ng lugar na ito. Nakikita ko ang kislap sa mga mata ni Ana, isang kislap ng pag-uusisa at determinasyon. Palaging ganun siya kapag may bagong misteryo siyang nais tuklasin. Pagkalubog ng araw, nagsimula na kaming sumisid pababa sa malamig at madilim na tubig. Ang aming mga lampara ay tila maliliit na bituin sa ilalim ng karagatan, nagbibigay liwanag sa aming daraanan habang unti-unti naming sinasaliksik ang gilid ng isang lumang barkong lumubog. Sa aming pagsisid, napansin ko ang kakaibang ukit sa gilid ng barko, mga simbolo na tila hindi bahagi ng disenyo nito. Ana, tignan mo ito, bulong ko sa kanya habang inaabot ko ang gilid ng barko. Inilawan niya ito at sabay kaming napatingin sa mga simbolo. Mukhang sinauna, parang bahagi ng isang lihim na wika o mensahe. Nang biglang, mula sa likuran ng barko, may kumislap na liwanag. Parang may bagay na kumikinang sa likod ng isang sirang bahagi ng barko. Nagtama ang aming mga tingin ni Ana, parehong nagtataka at sabik.
Agad naming sinilip ang likod ng barko at doon namin nakita ang isang lumang kahon na balot ng mga lumot at korales. Siguro ito ang hinahanap natin, sabi ni Ana habang maingat niyang tinanggal ang kahon mula sa pagkakabaon. Nagdahan-dahan kami pabalik sa ibabaw, dala ang kahon na tila ba naglalaman ng mga lihim na kay tagal na itinago sa ilalim ng dagat. Pag-ahon namin, agad kaming nagtungo sa aming tent. Pinatuyo namin ang kahon at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob, may isang maliit na journal. Ang mga pahina nito'y halatang tinibag ng panahon, pero malinaw pa rin ang ilang mga bahagi. Habang binabasa namin ang journal, unti-unti kaming dinadala ng mga tala sa isang kwento ng pag-ibig, pagkawala at pagtataksil. Isang kapitan ng barko ang sumulat nito, nagkukwento ng kanyang pagtakas mula sa isang mapanlinlang na grupo ng mga mangangalakal na nais ang kayamanan ng pulo para sa kanilang sarili. Nabanggit din niya ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng dagat na nagdadala sa isang kuweba sa loob ng pulo, isang lugar na puno ng kayamanan at mga mapanganib na bitag. Habang patuloy kaming nagbabasa, napansin ko ang isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa mga pahina. Isang pangalan na tila pamilyar sa akin. Ana, kilala mo ba ang pangalang ito? Tanong ko sa kanya habang itinuturo ang pangalan sa journal. Napakunot ang kanyang noo. Parang narinig ko na ito dati, pero hindi ko maalala kung saan. Biglang sumagi sa isip ko ang isang lumang kwento na ikinuwento sa amin ng mga lokal noong una naming dumating sa pulo. Isang alamat tungkol sa isang kapitan at kanyang asawa na nawala sa dagat habang hinahanap ang lihim na yaman ng pulo. Ana, sa tingin ko, ang kapitan na ito, siya ang pinagmulan ng alamat, sabi ko, halos hindi makapaniwala sa aming natuklasan. Ngunit bago ko pa man maipaliwanag ang aking hinala, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa labas ng aming tent. Nagningning ang aming mga mata sa takot at pagkabigla. Mabilis kaming nagpatay ng ilaw, nagtatago sa dilim habang pinakikiramdaman ang paligid. Habang tahimik kaming nakikinig, isang malamig na tinig ang narinig namin mula sa labas. Alam kong nandyan kayo, ibig ko lang malaman kung ano ang inyong natagpuan. Nagkatinginan kami ni Ana, parehong kinikilabutan ngunit puno ng determinasyon. Sino ang taong ito at bakit niya gustong malaman ang aming natuklasan? Habang patuloy ang gabi, alam kong ito'y simula pa lamang ng mas malalim na misteryo. Ang tanong na ngayon, handa ba kaming sumuong sa panganib para matuklasan ang buong katotohanan?